Dumating na sa Cebu sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Sultan Hassan Al Bolkiah ng Brunei noong Miyerkules sa Mayo 6 para sa ika-48 na ASEAN Summit at mga kaugnay na pagpupulong na gaganapin bukas Biyernes, Mayo 8. Sinalubong si Pangulong Marcos Jr. ni Governor Pamela Pambari 4 at iba pang mga opisyales sa kanyang pagdating sa lungsod. Sa isang video message, binigyang diin ng Pangulo na sa ilalim ng pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN, tututukan ang seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at kaligtasan ng mga mamamayan sa Silangang Asya. Samantala, sa pagdating ni Sultan Hassan Al Bolkiah na pinuno ng Brunei mula pa noong 1967, kasama ang kanyang anak na si Prince Abdul Mateen, siya ang unang leader mula sa Timog Silangang Asya na dumating para sa summit. Sa briefing sa International Media Center sa Lapu-Lapu City, sinabi ng ASEAN 2026 spokesperson na si Assistant Secretary Dominic Javier Imperial na inaasahang maaprubahan ng summit ang tatlong pangunahing dokumento, ang pag-review ng protocol ng ASEAN Charter na maaaring magbukas ng daan para sa Timor-Leste, ang ASEAN Maritime Cooperation Declaration na kinabibilangan ng Guard Forum at pagtatag ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas at ang ASEAN Statement kaugnay ng krisis sa gitnang silangan. Binigyang diin din ni DTI Undersecretary Alan Gypty ang kahalagahan ng ASEAN sa pagpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon sa gitna ng pandaigdigang krisis. Ayon sa kanya, simboliko ang Cebu bilang host city dahil ito ay sentro ng kalakalan at konektibidad sa Timog Silangang Asya. Ang naging pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. Idiniklara din ng Malacanang ang Mayo 6 hanggang 8 bilang special non-working day sa Lapu-Lapu, Cordova, Cebu City at Mandaue City bilang suporta sa pag-host ng summit. Ang ika-48 ASEAN Summit ay magtitipon ng mga leader ng rehiyon para sa mataas na antas ng talakayan hinggil sa kooperasyon at kaunlaran sa Timog Silangang Asya. Inaasahang darating pa ang iba pang mga leader ng ASEAN ngayong araw para sa opisyal na pagsisimula ng summit bukas, Mayo 8. Cebu welcomes ASEAN leaders to the 48th ASEAN Summit and related meetings. As ASEAN Chair this year, the Philippines carries with pride and resolve the responsibility of shaping the future of the region. It has been 9 years since the Philippines last chairs ASEAN. Since then, our region has shown remarkable resilience, overcoming major obstacles and making meaningful progress. But our work is far from over. As we continue to wrestle against an increasingly complex global environment where prompt and sustained cooperation is crucial. And that is why our theme this year, Navigating Our Future Together, is both timely and necessary. Mula dito sa Bombo Radio Cebu para sa ASEAN Philippines sa update ng Bombo Radio Philippines. Ito si Bombo Cheremay Balingat for the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!